Mga kaalamat, kumusta? Pamilyar ba kayo sa mga lugar sa Pilipinas na lagi nating naririnig pero pag tinanong tayo kung saan nanggagaling yung pangalan nila, mapapakamot na lang tayo sa ulo? Well, may inihanda akong napaka-espesyal na pagpapaliwanag para sa inyo ngayon. Isa itong historical journey sa probinsya ng Misamis Occidental. Kilala ang lugar na ito hindi lang sa dambuhalang bundok Malindang, kundi pati na rin sa mga nagagandahang lumang simbahan at syempre sa mga nakakatakam na kakanin. At the same time, sabay-sabay nating isolve kung saan ba talaga galing ang mismong pangalan nito. Kasi napaisip ka na ba kung bakit nga ba Misamis ang tawag dito? Tapos bakit may idinugtong pang Occidental? Ang nakakatuwang tanong natin dito, resulta ba ito ng isang malaking miscommunication noong panahon pa ng mga dayuhan o baka naman may mas malalim na katagong kwento sa kasaysayan natin na naghihintay lang mabuklat? Iyan mismo ang aalamin natin. Unang bahagi, ang tatlong teorya sa pinagmula ng Misamis. Okay, himayin natin ito. Bago natin pag-usapan yung paghati ng probinsya at kung bakit nga ba naging Occidental, kailangan muna nating tutukan yung salitang Misamis. Magmala detective muna tayo dito. Alam nyo ba, talagang pinag-aralan ito ng maigi ng ating mga historiador at nanaraw daw nila sa tatlong tangunahing teorya kung saan talaga nanggaling ang salitang ito. Walang iisang opisyal na sagot pero bawat teorya, grabe, nagbibigay sa atin ng napakagandang silip kung ano ang naging buhay noon sa lugar. Simulan natin sa unang teorya na para sa marami ay ang pinakapopular. Nagmula raw ito sa salitang Kuyamis. Bago pa man dumating ang mga Kastila, saganang-sagana na raw ang lupang ito sa isang uri ng niyog na sobrang tamis at may kakaibang kulay ginto. Ayon, sinasabi sa mga kwento na noong dumaong ang mga Kastila, nagtanong sila kung ano ang tawag sa lugar na iyon. Ang isinagot ng mga katutubo, Kuyamis. Kasi syempre, akala nila ang tinutukoy ng mga dayuhan ay yung mga puno ng niyog na nakapaligid sa kanila. Ngayon, ang talagang nakakawili rito ay kung papaano nag-evolve yung wika natin dahil lang sa simpleng miscommunication. Kasi nahirapan yung mga Kastila na bigkasin ang letrang K sa simula ng salita. Kaya unti-unti nilang nilamon yung unang letra hanggang sa ang Kuyamis ay tuluyan ng naging Misamis. Imagine yun, mula sa pangalan ng matamis na prutas, naging pangalan ng isang buong rehiyon. Punta tayo sa pangalawang teorya na may kinalaman naman sa pananampalataya. Dala kasi ng mga Kastila ang Kristyanismo, lalo na yung mga paring Heswita na nagpakilala ng banal na misa sa komunidad. Kapag nagtatanong daw yung mga katutubong subanin kung saan papunta yung mga nagkukumpulang tao, ang laging sagot nila, sa misa. Pakinggan ninyong mabuti ha, sa misa. Misamis! Sa paglipas ng panahon, nakadikit na sa pangalan ng lugar yung mismong gawain ng mga tao. Para naman sa pangatlong teorya, kumuha tayo ng inspirasyon mismo sa wika ng mga katutubo. Galing daw ito sa salitang Subanin na malisamis o kaya malamis na ang ibig sabihin ay matamis o kaaya-aya. Di ba napakagandang isipin na baka itinawag to sa lugar nila dahil sinasalamin lang nito kung gaano kaaya-aya ang klima, yung matamis na pag-uugali ng mga tao, at pati na rin yung masasarap na pagkain nila. Alin man sa tatlong ito ang totoo, iisa lang ang pinatutunayan nito. Puno na ng kulay at kultura ang lugar noon pa man. Ikalawang bahagi, ang paghahati at ang kasaysayan ng distrito. Ngayong may idea na tayo sa linguistics o kung saan malamang kinuha ang pangalan, ibaling naman natin ang atensyon natin sa mismong heograpiya. Kasi bago nangyari yung malaking plot twist ng probinsyang ito, isa na itong napakalakas at napakalaking sentro sa Mindanao. Alam nyo ba na noong panahon ng mga Kastila, specifically noong taong 1818, ang Misamis ay hindi lang basta-basta isang probinsya. Isa itong dambuhalang distrito. Literal na sakop nito noon ang halos buong hilagang bahagi ng Mindanao. Isipin nyo, kasama dyan yung tinatawag nating Misamis Oriental ngayon, Bukidnon, Lanao, at umabot pa sa ilang bahagi ng Zamboanga. Tapos ang kabisera ng higanteng lupaing ito ay ang mismong bayan ng Misamis na ngayon ay kilala na natin bilang Ozamis City. Silipin naman natin kung paano ito nabuo para makita natin ang buong timeline. Nagsimula yan sa pagtatayo ng Cota Fort noong 1755 para maging sentro ng depensa laban sa mga pirata. Tapos, naging dambuhalang distrito ito noong 1818. Pero dahil nga sa sobrang laki ng lupain, naging napakahirap na nitong pamamahala at protektahan.
Parang giant puzzle na hindi mo mabuo-buo. Kaya noong panahon ng mga Amerikano, ipinasa ang Legislative Act No. 3537 noong 1929 na nag-utos na tuluyan ng hatiin ang distritong ito. At ito ay napakagantang naglalarawan kung paano nasagot ang ikalawang bahagi ng misteryo natin. Dito na kasi pumasok yung mga dugtong na salita sa pangalan nila na kinuha mula sa wikang Latin. Yung parteng nasa silangan, tinawag nilang Oriental mula sa Latin word na Oriens. Samantalang yung parteng nasa kanluran naman ay naging Occidental mula sa Latin na Occidens. Ganun lang kasimple pero game changer talaga dahil nagbigay ito ng malinaw na identity sa dalawang bagong lalawigan. Naging formal at opisyal ang paghihiwalay na ito noong mismong New Year's Day, Enero 1, 1930. Dito na formal na ipinanganak ang probinsya ng Misamis Occidental na binubuo ng mga bayan sa kanluran. At ang napiling maging bagong kabisera nito, walang iba kundi ang lungsod ng Oroqueta. Ikatlong bahagi, ang Misamis na yon, ang Misamis Occidental. I-fast forward na natin ang kwento sa kasalukuyang panahon kasi ang Misamis Occidental ngayon ay higit pa sa mga lumang pangalang idinikta ng mga Kastila at Amerikano. Isa na itong napakabuhay at patuloy na umuunlad na komunidad. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito ay ang bigyang pugay ang mga orihinal na nanirahan sa lupang ito. Sila ang mga Subanen o ang mga tao ng ilog. Alam nyo, sa kabila ng lahat ng nagdaang pananakop, pagpapalit ng mga pangalan at sa kabila ng modernisasyon ngayon, buhay na buhay pa rin ang kanilang kultura at tradisyon. Sila talaga ang itinuturing na tunay na kaluluwa ng lalawigan. Bukod dyan, nakakamangharing isipin kung paano nag-evolve ang lugar, di ba? Mula sa pagiging isang matapang na sentro ng militar at relihiyon noong panahon ng Kastila, ang Misamis Occidental ay nakilala at umusbong bilang aquaculture capital ng Mindanao. Pamilyar ba kayo sa Panguil Bay? Nako, ang saganang lamang dagat at mga produktong nakukuha rito ay ang numero 1 nagpapagalaw ng kanilang ekonomiya ngayon. Kaya naman, sa susunod na makakita kayo ng matamis na niyog o kaya ay makarinig ng salitang Occidental, alam nyo na hindi ito basta-bastang pangalan lang. Bunga ito ng napakahabang kasaysayan, mayamang heograpiya at ng makulay na kultura ng mga taong nagmamahal sa lalawigan ng kanlurang Misamis. Ngayon, gusto ko sanang marinig mula sa inyo, lalo na sa mga kaalamat nating taga Misamis Occidental o sa mga nakabisita na roon, ano ang paborito ninyong lugar o kwento diyan? I-share ninyo naman sa comments. Dahil lagi nating tatandaan, ang pag-alam sa ating pinagmulan ang pinakaunang hakbang para mas mahalin pa natin ang ating sariling pagkakakilanlan. Anong mga nakatagong kwento kaya ang naghihintay pang matuklasan sa mismong probinsya ninyo? Hanggang sa susunod nating pagpapaliwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.